Ang magulang nga naiwan, panawagan ng puso. Ito isang kwento ng pananampalataya, pag-asa at sakit ng kalooban. Ako ang magulang, tahimik lang ako, pero araw-araw akong manalangin, hindi para sa sarili kundi para sa mga anak kong pinagpala na kaangat na sa buhay. Wala akong hinihinging suklian ang lahat ng sakripisyo ko noon, pero sana kahit kaunting malasakit lang, at hindi para sa akin kundi para makapagsimula ako muli, para sa maliit na negosyo, para may maipagpatuloy ako habang may lakas pa. Nakararamdam ako ng bigat hindi dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil parang wala na silang pakialam. May sarili na silang mundo, may kanya-kanya ng tagumpay, pero ang magulang na siyang tanging tulay para narating nila iyon, naiwan sa tabi. Sinabi sa Efesos 6:2, sinabi ng kasulatan, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Sinabi rin sa Luke 13 verse 34 kung paano inipon ng inahin ang kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ganun ko rin kayo inaalagaan. Hindi ako galit, hindi rin ako nanunumbat. Ako'y nagtatanong lang sa Diyos hanggang kailan ako maghihintay ng malasakit mula sa aking sariling mga anak. May masama bang mangarap na muli akong makabangon? Nagsimula kahit maliit lang ng negosyo. Hindi para yumaman kundi para mararamdaman kong may halaga pa rin ako sa kanila. Sabi sa Galatia 6 verse 9, huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa pagtagdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Si Pastor Jerry Sumili Ministry nagsasabi sa mga anak na may magulang pa, kung maririnig man ito ng mga anak naway maunawaan nila, hindi sila umaasang ng balik, ang gusto lang nila ay mararamdaman na hindi sila nag-iisa sa laban na huling bahagi ng sa kanilang buhay. God bless you kapatid. Jesus loves you.